Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Disisaes anyos pa lang si Athena nang magsimulang tumibok ang batang puso niya sa panganay na anak ng mga De Torres, kay Anton. Ngunit tila mga bituin ito sa langit na kay hirap abutin dahil sa layo ng kanilang edad. Isang sirkumstansya ang naging dahilan upang mag-cross ang kanilang mga landas. Isang kasinungalingan ang dahilan upang mapalapit sa kanya ang binata. Hanggang kailan kaya niya ito mapapanindigan? Gayong bunga ng kasinungalingan ay malapit na nitong masilayan. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video. Paki-click din po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. The mayor wants to get your service, Athena. Nagsalubong naman ang kilay ni Athena matapos ang sinabi ng superior niya. What? After your successful operation sa pagtugi sa mga tulisan nitong nakaraan, he contacted me. He was impressed with your skills and leadership. He wants your service. He wanted you to be his bodyguard until before the election ends. Kaswal na wika naman ng Chef Solomon, ngunit si Athena ay nanatiling kunot ang kanyang noo. Malalim na nag-iisip, pero unti-unting nagngingit-ngit ang kalooban niya. Well, pag-iisipan ko pa po, Chief. Huwad ang pangako niyang iyon dahil nung kaniyang tatanggapin ang isang trabahong may kinalaman sa mayor ng mga Sierra Tierra ngayon. What does he want? Ano namang trip niya sa buhay? Hindi niya napigilang isipin sa inis. Tumango-tango naman ang superior niya, ngunit baka sa mukha nitong kukontrahin siya nito. Naglapat naman ang mga labi ni Athena, sangit-ngit, hindi kaila sa kanya, naninong ito ng mayor nila. Hindi nang sa binyag, kundi sa kasal nila. I suggest you accept the job habang narito ka pa sa Sierra Tierra. Athena, make the most out of your vacation. Kumislap ang mga mata nito. Tila may idudugtong pangunit. Sinarilin na lamang niya iyon. Napabuga naman sa hangin si Athena at tumango na lamang para matapos na ang usapan. Palabas na siya ng opisina nito nang muli siyang tawagin ito. Makikita mo siya ngayong araw na to. Send my regards to Artemis. Ngiti nito na makahulugan sa kanya at itinaboy na siya nito. Nananalim naman ang mga mata niya. Bullshit! Muntik na niyang padabog na masira ang pintuan, kundi lamang napigil ang kanyang sarili. Nasa headquarters sila at dapat pa rin niyang irespeto at galangin ang posisyon nito. Sa mata ng mga katrabaho niya at sa kanya, mataas pa rin ang katungkulan nito at marapat na irespeto. Nakasimangot siya habang palabas ng headquarters. Ang mga sundalong nakakasalubong niya na bumabati ay biglang nangingilag sa nakikitang galit sa mga mata niya. Kapag kasi ganito ang timplada ng mukha ni Athena, ay talagang natatakot ang ibang lapitan siya. Halos mag-apoy ang mga gulong ng Wrangler jeep. Matapos niyang pasibadin ito na mabilis papunta sa munisipyo. Bumagal lang ang takbo niya nang mapunang maraming tao ang naroroon.
Marahan niyang ipinarada ang sasakyan sa parking lot. Saka bumaba siya. Nginitian niya ng tipid ang mga bumati at nakakakilala sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay humahanga dahil bihira sa isang babae ang may lakas ng loob na maging isang sundalo. Kumbaga, napakataas ng tingin ng mga ito sa kanya dahil sa pinakikita niyang katapangan sa larangan ng kanyang trabaho. "Senyorita, natutuwa akong makita ka." Bati ng isang ginang kaya na udlot ang paglalakad niya papunta sa puting gusali ng mayor's office. "Manang, kumusta po kayo?" "Abe, ito, ayos naman. Nabalitaan ko yung ginawa ninyong operasyon para mahuli ang mga siraulong tulisan na nanggugulo dito sa atin. Nakakatuwa. Napakatapang mo, iha. Ang apo ko ngang si Meryl, naging idolo ka na niya. Gusto na rin niyang maging sundalo." Napangiti na lamang siya dahil wala siya makapang sabihin. Natutuwa siya sa narinig ngunit hindi naman iyon ang dahilan kung bakit siya naging sundalo. Magsasalita na sana siya nang mahagip ng paningin niya ang mayor ng bayang ito na palabas ng puting gusali kasama ang mga bodyguards at mga alipores nito. Agad na pinalibutan ng mga bodyguards nito ang mayor nang dagsain ito ng mga tao. "Mayor, Mayor! Kailangan po namin ng tulong ninyo, Mayor!" Ganito ang madalas niyang marinig sa sambitin ng mga tao kapag nakikita ang batang-batang mayor ng Sierra Tierra na si Antonio Luis de Torres. Lihim naman siyang umismid nang makita ang pakitang tao nitong ngiti. Malapit na naman kasing magsimula ang eleksyon at muli itong tatakbong mayor sa ikalawang termino nito. Kaya nagpapabango at nagkukunwaring may malasakit sa mga tao. Blanco ang mukhang pinanood niya ang pakikipag-usap nito sa mga kababayan nila hanggang sa mahagip siya ng mga mata nito. "Nakatingin sa atin si Mayor." Tili naman ang mga babaeng nasa likuran niya. Napasulyap siya roon at hinabol ang mga ito ng tingin na kinikilig na lumapit rin sa mga tao. Talagang napakalakas ng dating at napakagwapo nitong si Mayor Anton. Sayang nga lang at wala pa siyang asawa. Napasulyap naman si Athena sa ginang nakatabi niya matapos ang tinura nito. Hindi siya nagbigay ng anumang komento o reaksyon. Nanatili silang nagtitigan ni Anton hanggang sa tuluyan na itong makawala sa mga tao. Maya-maya pa ay pumasok na ito sa sasakyan at umalis. Isa sa mga bodyguard naman ito ang papunta sa gawin niya. Napabuga ng hangin naman si Athena. Dating gawi. "Sige po, Manang, mauuna na po ako sa inyo." "Ay, hindi ba may sadya ka rito?" Napakamot naman siya sa ulo. "Kanina pa ho nakaalis." Ngumiti lang siya ng tipid. "Naalala ko ho, may gagawin pa pala po ako." "Ay, ganoon ba? Naku, mukhang naistorbo yata kita, iha. Pasensya ka na, senyorita. Siya nga pala, ipinatatanong ng apo ko kung sakali saan ba daw siya mag-i-enroll para makapagsundalo siya." Ngumiti siya at sinabi na lang dito ang paaralang pinasukan niya. Bago nagpaalam, tumalikod na rin siya at lumapit muli sa sasakyan nang lapitan na siya ng bodyguard ni Mayor Anton. "Magkita daw po kayo sa dati ninyong tagpuan." Walang emosyong wika nito. Tipikal na emosyon ng isang bodyguard. Nagtagis naman ang mga bagang niya at pabalang na binuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan at sumakay. Pinasibad niya kaagad ito paalis. Malakas niyang sinarado ang pintuan ng sasakyan upang kuhanin ang atensyon nito. Matapos niyang dumating sa sinasabi nitong dati nilang tagpuan. Ang burol na may nakatayong puno na sakop ng pagmamay-ari ng lupain ng mga ito. Nakapamulsa at naninigarilyo ang kilalang batang-batang mayor ng Sierra Tierra. Taliwas sa inaakala ng lahat kung ano talaga ang ugali ng minamahal at hinahangaan ng kanyang mga kababayan. Gumisi ito matapos mapabaling sa kanya. Bahagyang naningkit ang mga mata habang bumubuga ng usok at hinihintay siya makalapit. "Anong kailangan mo?" Walang emosyong tanong naman niya. Umarko ang kilay nito pataas at ngumisi.
Hindi ba't ikaw ang may kailangan sa akin? Nagtiimbagang naman siya. Bahagyang naikuyom ang mga kamay sa galit. Napansin iyon ni Mayor Anton, kaya mas lalong nagalak na inisin pa siya nito. Kinalma niya ang sarili at papiksing umiwas ng tingin rito. So what do you think about my offer? Why did you do that? Hindi ba't kinasusuklaman mo ako? Pakling wika naman ni Athena at blanko ang mukhang binalingan ang kanyang asawa. Walang ibang nagbago rito maliban sa mas lalo itong tumangkad, gumwapo at naging mabalasik. Lalo pa ang puot at disgusto na nakikita niyo sa mga mata nito patungkol sa kanya ay tila mas lalo pang sumidhi. Napailing siya sa isip at inalis ang tingin rito. Hindi mo ba tatanggapin? Nanunuyang untag naman ito. Nagtimpi pa siya. I doubt it. Nakakaloko man itong dagdag. Dinig na dinig niya ang nanunuyan nitong tawa. You wanted to see my son. No matter how you denied him, I am giving you the job to do so. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Hindi ka naman tanga, hindi ba? Marami akong bodyguard. Para hindi mo mahulaan na ang anak ko ang babantayan mo at hindi ako. Well, unless muli na naman itong umisis sa kanya at malisyoso siyang pinasadahan ng tingin. Naikuyom naman niya ang mga kamay sa galit. Pwede naman rin. Bullshit! Nanggigigil na wika naman niya. Pumarko pataas ang isang makapal na kilay nito patuya sa kanya. Nanunuya itong umisi at tumakbang papalapit sa kanya. At tinitigan siya ng galit sa mga mata. You protect other people, but you can't even protect your own flesh and blood. Talaga, Athena? Tatanggihan mo ang offer ko? Ano bang gusto mo? Mariini ang tanong. Salubong ang mga mata nitong puot na puot sa kanya. Hindi ba magaling ka? Protektahan mo si Artemis. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Ang gusto ko lang, protektado ang anak ko. Kahit pa ikaw. Bumadha ang pagkalito at pag-alala sa mukha ni Athena. At hindi niya nagawang itago iyon sa mabalasik at mapanuring mga mata ni Anton. Kaya nanunuya na naman siya ditong tinitigan at lumayo sa kanya. Namulsa ito sa itim na slack ng pantalon nito at muling humitit buga ng usok. Someone wants to kidnap him. A threat was delivered to me yesterday. Mariing wika naman ni Anton. Nagtatagis ang mga bagang. Nananalim ang mga mata. Saka bumaling sa kanya. Hindi naman siguro kabawasan sa oras at panahon mong bantayan at protektahan siya, hindi ba? Bakit ako? Babalang nasagot naman ni Athena. Hindi nagustuhan ni Anton ang sinagot niya. Dumilim ang anyo nito. At marahas itong napamura. Talaga bang wala kang pakialam sa sarili mong anak, ha, Athena? Mura nito ng malakas. Napapikit siya at humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko tatanggapin ang sagot mo, Athena. Kung ayaw mong malaman ng pamilya mo ang tungkol sa pinakatatago mong sekreto, gawin mo ang gusto ko. Iyon lang at tinalikuran na siya nito. Napatitig naman si Athena sa kinatatayuan nito. Kanina at napakurap na bumaling sa matulaing bundok ng Sierra Tierra at parang bigla ay dumaan sa harapan niya ang nakaraan na pilit na niyang kinakalimutan. 16 anyo siya na magsimula siyang umibig sa panganay na anak na lalaki ng mga de Torres. Kaibigang matalik niya noon ang nakakabatang kapatid ni Anton, si Amanda. Parati siyang nasa de Torres Mansion para makipaglaro dito. Darating na ang kuya ko mula sa Manila. Usal na wika naman ni Amanda habang nagcha-Chinese garter sila dito sa bakuran ng mga de Torres. Tinali nila sa isang puno ang dulo ng garter habang hawak naman ni Athena ang dulo
dahil taya siya. Kuya mo? Oo. Di ba sinabi ko sa'yo, may kuya pa ako? Nagkibit balikat naman siya. Nakita mo na siya noon. Nung birthday ko, umuwi si kuya. Parang naiinis pa sa kanya si Amanda dahil wala siyang maalala. Napalabi siya at namaywang sa nag-iisip. Sino doon? Iyong matangkad at gwapong lalaki. Iyong tinuro ko sa'yo noon. Ano ka ba naman, Athena? Bakit kinalimutan mo? Napabuntong hininga siya na makitang nakasimangot ni ito sa kanya. Sorry na, ikasi naman. Maraming gwapo at bisita kayo noong birthday mo noon. Kaya hindi ko na matandaan. Palusot niya dahil talagang wala siyang maalala. Tila mas lalong ikinainis ni Amanda ang sagot niya. Tumigil na ito sa pagtalon at nakapamaywang na hinarap siya nito. Masungit na ang hilat siya ng mukha nito. Sinasabi mo bang madaling kalimutan ang kuya ko? Siya lang naman ang pinakagwapong lalaki dito sa Sierra Tierra. Ano ka ba naman, Athena? At sigurado ako, kapag nakita mo siya, kahit ikaw na totomboy-tomboy, magkakagusto sa kanya. Sigaw naman ni Amanda. Namula naman ang pisngi ni Athena sa hiya dahil sa sinabi nito. Napalabis siya at napailing na umiiwas ng tingin. Kukontrahin sana siya nito nang mahagip ng paningin niya ang isang matangkad na lalaking nakatingin sa kanila. Amuse na amuse at bahagyang nakaangat ang sulok ng mga labi habang pinapanood sila. Hindi niya kilala ang huling ngunit ramdam na ramdam ni Athena ang unti-unting pagbilis ng puso niya. Napansin siguro iyon ni Amanda, ang pagkatulala niya, kaya napalingon ito sa likuran at napasinghap sa bagong dating.